lahat ng laman ng ating mga puso. And pag sinabing Mamuhay ayon sa liwanag. ibig sabihin, patuloy nating inaayos yung buhay natin. Kahit kami kahit kami ni Pastora, ako at si Pastora, inaayos pa rin namin yung buhay namin. Hallelujah! May mga problema pa rin, may mga pagsubok pa rin, may mga pag-uugali pa rin, may mga kaisipan pa rin na hindi nasa liwanag. Kumbaga, aminado kami ni Pastora na may mga bagay pa sa amin na kailangan pang linisin. Tayo ba, aminado tayo? Or ka-perfect na ba ng ating buhay? Perfect na ba? Hallelujah! Sabi sa 5, 1 John 1 verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Bakit? Kasi that time, sinasabi ni John na nakasama nila si Jesus nung buhay pa. Di ba? Nakasama nila si Jesus. Lahat ng katuruan ni Jesus ay nalaman at alam nila. Sabi niya, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Hallelujah! Pero minsan, nababago yung kaisipan natin kapag may problema tayo. Pakiramdam natin dilim yung nangyayari sa buhay natin kapag may problema. Pero nililinaw sa pamamagitan ng salita ni Juan na ang Diyos ay liwanag at wala mang anumang kadiliman sa Kanya. Kapag nagkakaproblema ba tayo, ano yung unang papasok sa isip natin? Ano yung unang papasok sa isip natin kapag nagkakaproblema tayo? Solusyon. Paano solusyonan? Paano sa solusyonan? Ano ba? Lord, bakit mo inalaw to? Lord, bakit mo hinayaan to, di ba? Pero, yung naka-red na yan ay ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Isipin niyo yung sarili niyo. Hindi niyo na kailangang i-explain yung buhay ninyo. Hindi niyo na kailangang ikwento sa katabi yung buhay ninyo. Pero, isipin niyo na yung aspeto ng buhay niyo ay nililiwanagan ng Panginoon. Tapos, kapag nililiwanagan ng Panginoon yung buhay niyo, tignan niyo kung saang part medyo madilim. I-realize yung sarili niyo. Yung relasyon mo ba sa school? Sa school ba, honest ka, maayos ng estudyante, sa magulang mo, sa lahat ng minamahal mo, sa kaibigan mo, sa mga plano mo, sa trabaho mo, sa commitment mo, laman lahat ng isip mo, lahat ba maliwanag? O may mga madilim pa? At yun yung mga madilim na yun yung kailangan natin. Bilang Kristiyano, napakahalaga po sa atin na yung conviction natin. Minsan, nilalagay nila to sa konsensya. Yung bang alam mong mali, pero nagagawa mo, pero pagtapos ng parang, ay, medyo hindi tama to. Ay, medyo hindi dapat ganun. Doon nangungusap yung Panginoon sa atin. Hallelujah! Sabi sa 6, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Itong verse na to ay nagpapatunay na si Jesus ay liwanag. Sabi niya sa John 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sino ito nagsasalita? Si Jesus. Si Jesus. Sabi niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. Kapag ka nag-brand out, nag-black out, ano yung una niyong hinahanap? Ilaw. Ano yung meron sa ilaw? Yung liwanag. Ano yung unang bagay na hinahanap mo sa bahay mo? Kandila, ano pa? Lampara. Pinaka-accurate is cellphone ninyo. Kasi bago nag-brand out, nagsi-cellphone kayo. Siyempre pag brand out, ipa-flashlight nyo na lang yun kasi yun yung lagi nating hawak. Di ba? At yung cellphone natin, yung pinakamalapit natin. Di ba? Pwede. So kapag nag-flashlight tayo, nakikita na natin yung kaliwanagan. Nung tinanggap natin si Jesus, yun yung dapat nakikita. Imagine nyo kung tinanggap natin si Jesus, pero ganun pa rin yung pamumuhay natin. Masasabi ba natin na totoo yung pagtanggap natin kay Jesus? Hindi. Kasi, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay, doon natin masasabi may papakita na totoo tayong sumunod sa Panginoon. Sabi dito, ang sumunod, balik kami, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay.
at di lalakad sa kadiliman. Hallelujah! Kaya sinasabi dito na bilang tinanggap natin si Jesucristo, bilang follower, bilang Kristiyano, bilang Christ-like, kailangan hindi na tayo namumuhay sa kadiliman. Alam mo sa sarili mo kung ano yung part ng buhay mo na kailangan mong i-surrender kay Lord. Pero, untouchable, ayaw mong masabi, ayaw mong, pag nasagi yun, na-offend ka, ayaw mong i-open, nahihiya ka, kasi alam mo sa sarili mo na yun yung gusto mong pabago ni Lord sa'yo. Hallelujah! Next, sabi sa 6, sa 1 John 6, sabi dito, kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Hallelujah! Kung sinasabi daw natin na Lord, tinanggap kita. Lord, ikaw na yung maghahari sa buhay ko. Ikaw na yung Diyos ko, ikaw na yung tagapagligtas ko. Pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Sino na dito yung nakapagsinungaling? Bakit tayo nagsinungaling? Para hindi mapagalitan. Tama. Galing si Dave. Na-amaze na ako kay Dave eh. Every month, nagsasabi siyang last Sunday niya na. Pero ngayon nandito pa rin siya. Ibig sabihin may plano pa rin Panginoon sa kanya. Diba? So sabi dito, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Lagi natin tandaan, no? Na as follower ni Christ, gusto ni Jesus na maging katulad niya tayo. Wala naman tayong ibang dapat gawin sa mundong to. Kundi ayusin yung buhay natin na nakakalugod sa harapan ng Diyos. May iba pa ba kayong plano maliban sa maging katulad ni Jesus sa mundong to? Ibang plano pa ba tayo? Meron ba, Pastor? Ano pa mga plano natin sa buhay? Ano pa? Maliban sa maging katulad ni Jesus, ano pa? Ang dami, no? Kaya hindi natin masabi kaagad. Pero, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Itong part na naka-red, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Katulad kanina ng ginawa natin, i-reflect mo rin ito sa buhay mo ngayon. Saang part ng buhay mo ngayon na pumasok sa isip mo na nagsisinungaling ka at hindi namumuhay ayon sa katotohanan? Ini-evaluate ba natin yung sarili natin habang binabasa natin to? May pumapasok sa isip mo ngayon, may mga senaryo sa buhay mo, may mga part ng buhay mo na pumapasok sa isip mo ngayon na doon tayo nagsisinungaling at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Hallelujah! Ngayon, nangungusap yung banal na spirito sa atin? Or parang wala-wala lang sa atin? Okay ba yung relasyon natin sa ating mga kapatid? Sa ating mga magulang? Sa school ba? Okay tayo bilang estudyante? Sa family natin, okay ba tayo? Sa commitment natin, lahat, okay ba tayo? Or may mga pagkukulang tayo na alam natin sa sarili natin na doon yung gustong baguhin ng Panginoon sa buhay natin. Sabi sa 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, bakit kailangan mamuhay tayo ng nasa liwanag? Kasi nasa liwanag si Jesus. Diba? Ginagaya kasi natin siya. Tayo'y nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Bakit tayo naging malinis? Sa pamamagitan ng nino? Jesus. Sa pamamagitan nino? Jesus. Ng ano? Sa dugo ni Jesus. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Diba? Tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis na. Pag sinabing lahat ng ating kasalanan ay nililinis na, di ba sino dito sa kung nag-aaral tayo, may present tense, past tense, tsaka future tense. Yung nililinis, ano yan? Present. Nililinis. Sure kayo? Present. Nililinis. Nililinis yan, no? Present. Nililinis. Ongoing. Ata.
Ibig sabihin, kapag nililinis, yung mga dati mong kasalanan, nilinis ng Panginoon, hanggang sa ngayon, hanggang sa mga susunod pang kasalanan. Hallelujah. Ang nangyayari kasi sa paglilingkod natin sa Panginoon, kapag yung paglilinis ng Panginoon sa atin, yung dating ikaw, makinig kayo dyan, yung dating ikaw nilinis na ng Panginoon yun, yung ngayong ikaw nililinis na ng Panginoon yun, at yung mga susunod pa nililinis na ng Panginoon. Ang nangyayari kasi sa atin, nangihina yung pananampalataya natin kapag binabalik ng kaaway kung ano tayo. Pagka pinapaalala ng kaaway na ganito ka kasi, ganyan ka kasi, nangihina tayo. Minsan, ang ginagawa natin, pinapalitan natin ng effort natin na mag-serve kay Lord. Ang dami natin ginagawa, nagpapaka-busy tayo sa lahat ng ginagawa natin para kay Lord, pero hindi natin sinusurrender kay Lord. Una, nangihina tayo. Nangihina tayo, naglalaylo tayo sa ministry. Pangalawa, nagiging ma-pride ka na pinapalitan mo ng effort mo na gumawa ng lahat ng effort ng pagsiserve mo kay Lord. Pero lagi nating tandaan, iisa lang ang gusto ng Panginoon, baguhin yung puso mo. Hallelujah! Naalala ko dati, nung nasa prison ministry ako, nung nag-commit ako kay Lord, first time na nangyari sa Bucor, na isang tao na lang ang nag-aasikaso per religion. Halimbawa, kung may born again, isang tao na lang, may Catholic, isang tao na lang, may Muslim, isang tao na lang. At that time, ang gusto ko lang ay mag-iikot sa Panginoon. Ibigay talaga yung buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. At that time, wala pa akong experience kasi unang taon ko yung maglilingkod kay Lord pagtapos namin ng kasal ni Pastora dahil galing kami sa relasyong hindi tama. And pagdating nun, wala akong idea kung ano yung gagawin ko sa prison ministry. Pero sinabihan ako ng pastor doon sa prison na, Jem, ikaw na yung kumuha ng trabaho na yan. Tinanggap ko lang na wala akong idea. Pumirma ako ng MOA sa Bucor. And ganun pala kalaki yung ministry sa Bucor. Sa Montible, sa Inagawan, saan pa kayo mamisa? Sa Santa Lucia, sa Iwahig. And nasa heart ko na ayusin yung ginagawa ko. Alam niyo ba, na sa tulong ng Panginoon, lahat ng selda or ng mga compound doon sa Bucor ay ginawa namin sa tulong ni Pastora ng letter na lahat yun ay service every Sunday. Mismong hospital, mismong mga, dati kasi parang medyo minimum lang yung may mga service pag Sunday. Pero sabi ko, Mami, hindi ko kaya na ituloy yung may mga service. Kailangan lahat ng compound may service kahit sa Inagawan, Montible, lahat inopen namin yung opportunity para magkaroon ng Sunday service lahat. That time, kinapento ko pa kay Pastora na kinakabahan ako, natatakot ako. Pero that time, wala akong kasamang pumasok doon sa bilangguan. Kaya sabi ko, Mami, pag-pray mo na lang ako. To make the long story short, nakita ko yung paglago ng prison ministry na ginamit ako ng Panginoon. As in, sobrang lago. That time, kahit na wala akong ka-idea sa gagawin ko, pero yung mga kausap ko, mga bishop, mga galing ibang bansa na foreigner, pag nagsasalita ako nga, hindi nga ako nag-English, nagtatagalog ako kasi doon ako fluent. Bahala na sila kung naiintindihan nila kasi may mga kasama naman silang mga Pinoy. And that time, dedicated ako doon sa trabaho ko, step by step. Sinusunod ko yung proseso, sinusunod ko kung ano yung pamantayan ng government, and binigay ko yung best ko magtrabaho para sa kabutihan ng Panginoon. At nakita ko kung paano lumago yung prison ministry. At ngayon, kapag nabibalitaan ko, may part sa akin na thank you Lord kasi ginamit mo kung gaano kalago yung prison, pinagpapatuloy nila yun. And all of a sudden, sa mga panahong busy ako maglingkod sa Panginoon, at sobrang saya po na lumalag yung prison, kaming mag-asawa laging nag-aaway. Laging nag-aaway, maliit na bagay, sobra kaming mag-aaway. Hanggang sa napuno na, Lord, bakit ganito? Ang lago-lago ng prison ministry, ginagawa ko yung trabaho ko, pero pagdating sa aming mag-asawa, napakaliit na bagay, problema kami. Hindi kami nagpapansin ng ilang araw, maliit na bagay, nag-aaway kami, nagsisigawan kami. Bakit ganito, Lord? Sa sobrang lago ng ministry sa prison, pero kami mag-asawa, parang gusto ko
Gusto ko na, paano Lord, maging gaya na lang kaya ako ni Pablo, na walang asawa, wala pa problema. Totoo. Kesa maging busy ako, di ba? Kasi, busy ka, nagpapakapagod ka sa ministry, pag uwi ng bahay, may nakasimangot na misis. Totoo. Realidad. Pero that time, hindi ko na-realize na pinagtatakpan ko pala yung pakikitungo ko sa asawa ko, sa ministry na daladala ko. Binabalandra ko na ginagamit ako ni Lord dito. Bakit ba ganun kontrabida ka sa akin? Binabalandra ko na busy-busy yung asawa mo mag-share ng gospel, magpaka-busy dyan sa prison, tapos pag-uwi ng bahay, gaganyanin mo lang ako. Ano bang mas mahalaga? Yung mga bagay na yan, itong ginagawa ko. Dati hindi ko maintindihan yun. Hanggang sa dumating yung punto na inalis sa akin ng Panginoon yung pride ko sa prison. Tinanggal ako doon. And bago ko nakilala itong simbahan ko. Ganon ako binasag ng Panginoon sa part na yun. Alam niyo ba, na ngayon, konti mong maliit na bagay, tinatawanan na lang namin ni Pastora. Nakaraan, anong araw ngayon, Mami? Sabi niya sa akin, habang pauwi kami, nakarang araw lang ata, alam mo ba dati? Dati hindi ko kayang kausapin o pag-usapan yung mga babaeng involved sa'yo. Pero ngayon napagtatawanan na talaga natin. Maliit na bagay yun, pero sobrang laki yun sa akin. Bakit? Kasi nakuha ko yung tiwala ng asawa ko na kahit sino yung kausap ko, saan ako pumunta, ano man yung mga gagawin ko, may tiwala siya. Hindi dahil sa akin, kundi may tiwala siya sa Diyos, natakot ako sa Diyos na magloko sa akin. Hallelujah. Ganun ako binasag ng Panginoon. Alam niyo ba, dati, sa basketball ko, yung kasama ko mag-basketball, mga hindi mananampalataya. Lahat yun nasagi, pag-uwi ng bahay, basketball ka pa, yung mga anak mo dito, dalawa na nga, kukulit ka. Kapag nagbabantay ako sa bahay, naglalaro ako ng games, sa halip na magbigay tayo ng oras sa mga anak natin, laro-laroin natin sila, pero ito, laro ka lang ng laro dyan. Phone ka lang ng phone. Alam mo na nagtatampo yung asawa mo, wala ka pang pakialam. Alam niyo ba si Pastor, ako, himping na himping yung tulog, si Pastora, nakatalikod. Nagiging sa amin. Alam niyo ba, ngayon kaya ko nang yakapin si Pastora kahit galit siya. Dati hindi mo galit ka, pakialam ko, tulog din ako. Pero ngayon, alam ni Pastora yan na dahan-dahan binabasag ako ng Panginoon sa mga friend niya. Nagugulat si Pastora na kaya ko siyang yakapin kahit na magkagalit o hindi kami okay. Di ba ang liit na bagay? Pero alam ko na dahil sa biyaya yung Panginoon sa akin ng mag-asawa. Hallelujah. Alam ko rin na bago kami nagpakasal ni Pastora, hindi ko siya ganito kamahal. Pero gusto ko lang sundin yung Panginoon sa buhay namin. Ngayon, hindi ko ina-expect na mas ganito ko kamahal si Pastora. Kaya nga, dati kapag nagbabasketball ako, si Pastora maglaro ka, bahala ka. Tapos nagiging busy na siya pag-asikaso ng anak namin. Pero ngayon, nakakapag-basketball ako na nakangiti si Pastora pag-alis, tsaka pagdating mo. Kasi, naalala ko na, alam niyo ba, sa pamumuhay sa liwanag, ito ay makinig kayo ang pamumuhay sa liwanag, wala akong bisyo. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako uminom, hindi ako nagda-drugs, hindi ako pa-party-party. Okay ako sa relasyon sa mga magulang ko, okay ako relasyon sa mga kamag-anak namin, pero may isang bagay na nangungusap ng Panginoon sa akin yung pag-uugali ko, hindi talaga maka-Diyos. Pride ako, proud ako sa sarili ko, yung ugali ko, ang strong ng personality ko. Sa lahat ng aspeto rin, mga bisyo, mga relasyon, wala eh.
Wala ako, hindi. Okay ako dyan. Pag tinignan nyo nga ako, very good ako dyan. Pero yung laman ng heart ko, ng isip ko, hindi naayon dun sa paglilingkod sa Panginoon. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon, okay tayo sa mga bagay niyan, pero yung laman ng heart natin, yung laman ng isip natin, yun yung pinakamahirap baguhin. And bilang pastor ninyo, aminado ako na sobrang hirap baguhin ng sarili mo. Pamantayan mo, kaisipan mo, laman ng puso mo, sobrang hirap. Pero purihin ng Panginoon, nandito nakatayo ako sa harapan nyo, na nagpapatotoo na kayang baguhin ng Panginoon kahit sino pa yung pinakamatigas na puso dyan. Hallelujah. So, sabi dito, ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis. Ibig sabihin, walang kasalanan na hindi nalilinis ng Diyos. Hallelujah. Ay, huwag nga, ang pasama-sama kasi na ugali mo eh. Wala ka na talagang pagbabago. Diba? Pinapatunayan mo na lahat ng ating mga kasalanan ay nililinis. Hindi nalilinis na, hindi nililinis pala, hindi lilinisin pala, kundi nililinis. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, nasa proseso tayo papunta sa kaluwalhatian ng Diyos. Minsan kasi, sa proseso natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa paglilinis ng Panginoon, gusto natin yung mga detour. Ano ibig sabihin ng detour? Ano ibig sabihin ng detour? Magator? Shortcut. Dito? Shortcut. Dito daw. Shortcut, pwede? Short way. Ibang daan, pwede. Halimbawa, ito yung daanan talaga. Kaso lang inaayos, may nakalagay detour, tapos may arrow. Diba? Bago kasi inaayos kong daanan to. Alam niyo ba na sa proseso ng pagbabago sa atin, karamihan tayo may mga detour. May mga shortcut tayo, level 1 ka pa lang, gusto mo na mag-level 3 ka agad. Hallelujah! May mga detour tayo sa buhay natin. Kalabisan sa mga detour sa buhay natin, yun yung mga comfort zone natin. Ano yung sabihin ng comfort zone? Kung saan ka komportable. Doon ka komportable, doon ka sanay, yun yung lagi mong ginagawa, doon ka nakakaramdam ng kasiyahan. And lahat ng mga comfort zone natin bilang Kristiyano, kailangan natin ipabasag sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan natin ipalinis lahat ng aspeto ng ating buhay. Hallelujah! Sabi sa akin, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, makinig! Ang sinasabi dito, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ano sinasabi dito? Kung sinasabi daw natin na wala naman akong kasalanan, pastor, malinis naman ako. Malinaw sa sinasabi dito na dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Bakit? Lahat po tayo ay makasalanan. Hallelujah. Yung pag-iisip mo pa lang na hindi ka na makasalanan, nagkasala ka na. Hallelujah. Sabi ba dito, yung term na wala sa atin ang katotohanan, ano ba yung totoo? Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. At wala ni isa sa atin ang karapat-dapat. Hallelujah! Sabi sa 9, subalit, ito na, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Ano daw ang kailangan natin para mapatawad tayo? Ano daw? Ipahayag. Karamihan ng mga tao na namumuhay sa dilim, ayaw nilang maihayag yung mga buhay na ginagawa nila sa kadiliman. Bakit? Nahihiya sila. Ayaw nilang malaman ng ibang tao. Pero sinasabi dito, subalit kung ipapahayag mo natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At nilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung kanina, anong term? Nililinis. Kumbaga, sa proseso. Ngayon naman, kapag ating ginamit na term ay lilinisin.
Halimbawa, kanina, habang naglalakad ako, nililinis ako. Pero pag hindi ako nakarating dito, hindi ako nilinisin. Nakuha ni term? Magkaiba sila ha? Nililinis, lilinisin. Halimbawa, kung si Dave ay nagwawalis doon sa likod, nililinis niya. Eh ngayon may dumi pa dito sa harapan. Pupunta siya dito sa harapan at lilinisin niya. Naintindihan mo? Ibig sabihin, para linisin ka ng Panginoon, kailangan mo munang ipahayag. Pastor, may addiction ako dito. Pastor, hindi ko na mapigilan yung nararamdaman ko. Gusto ko na talaga siya. Pastor, mali itong nararamdaman ko. Hindi dapat ganito. Pastor, may sama ako ng loob sa mga magulang ko. Pastor, ihayag mo. Yun yung gusto ng Panginoon. Bakit? Once na ihayag mo yung pagkakasala mo, anong nangyayari? Ina-admit mo sa sarili mo, makasalanan ka sa part na yun. Bakit ba vocal ako magsabi na ganito ako dati, ganyan ako dati, ngayon pinabago pa rin? Bakit vocal ako? Kasi alam ko na kahinaan ko yun. Alam ko na dapat akong baguhin doon. Hindi ko siya sinasabi dahil kaya ko. Sinasabi ko siya kasi hindi ko kaya ng ako lang. Pinapahayag ko sa inyo, bahala na kung anong tingin niyo sa pastor niyo na, pastor namin dito, ganyan, okay lang. Kasi ako, alam ko sa sarili ko, mahirap yung baguhin, pero pinapahayag ko sa inyo para alam niyo na may problema ko doon, na pwede niyo akong ipanalangin para doon. Hindi naman dito pagandahan ng imahe ang paglilingkod sa Panginoon. Lagi niyo tandaan, sa paglilingkod sa Panginoon, pabasagan ng puso. Hanggat hindi ka pinabasag, hanggat hindi mo nararamdaman yung pagbasag na yun sa Panginoon, may natitira pa sa iyong pride na hindi mo sinasurrender sa Panginoon. Again, kailangan mong ipahayag yan para linisin ka. Paano ka lilinisin kung wala kang sinasabing madumi ka? Paano tayo lilinisin ng Panginoon kung wala ka namang pinapahayag na karumihan ka? Nakukuha niyo yung senaryo? Kung sasabihin ko kay Justin na, Justin, magwalis ka dito, pero wala namang kalat dito, anong sasabihin sa akin ni Justin? Ano mo, walisin ko, pastor? Walisan ko pa rin yung Diba? Pero dahil mabait na si Justin, mawalisin niya pa rin. Pero, again, kailangan natin ipahayag para tayo linisin sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sabi sa 10, kaya nga, ipagtapat ninyo, sabi pala sa Santiago 5 verse 16, kung sa English ay James. Sabi sa James 5 verse 16, kaya nga, di ba sabi kanina ipahayag para linisin tayo. Sabi sa 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kung sinasabi kanina na ipahayag mo para linisin ka, sinasabi dito, ipagtapat mo para gumaling ka. Hallelujah! Ibig sabihin, kailangan natin i-practice na tignan yung buhay natin na makasalanan tayo at ihayag, ipagtapat sa bawat kapatid para kaya kayong ipanalangin. Hallelujah! Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon na lumago tayo sa church na nagpapabasag sa Panginoon. Hindi tayo lumalago sa church dahil pag pinagtatabunan natin yung mga kabigatan natin dahil sa mga good works, activities ng church, anumang mga ministry natin inahawakan. Nawa, lumago tayo dahil nagpapabasag tayo sa Panginoon, dahil sinusurrender natin sa Panginoon. Hallelujah! Upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ibig sabihin, ikaw na sinasarili mo yung mga bagay na yan, mahihirapan ka dumunod sa Panginoon. Pero kapag may katuwang ka na yung puso niya matuwid, yung kaisipan niya, yung pamumuhay niya, natutulungan kang ipanalangin, mas mabilis mailapit sa Panginoon. Hallelujah! Naintindihan ba natin? Natatandaan niyo ba yung lahat ng mga red? Tandaan niyo yung mga red na yan, ha?
So next, ano bang sabi? Sabi sa Kawikaan 28 verse 13 of Proverbs, ang nagkakubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ulitin natin ha. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Hindi ako yung may sabi ngayon ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ang nagkukubli daw ng kanyang mga, sa kanyang mga kasalanan ay hindi napapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ibig sabihin, yung mga part na yun sa buhay natin na gustong baguhin, gusto ng Panginoon na ipahayag mo yan, aminin mo yan, hindi nakakabuti na sinasabi mo yan, o kinukubli mo, o pinagtatakpan mo. Ang ikabubuti, kahabagan ka ng Diyos para mabago ka, matulungan ka, magbalik loob ka at magsisi. Ano bang sabi? Sabi sa mga awit, or Psalms 32 verse 5, kaya't ang kasalanan kong aking inaamin, kulang ng imami, inaamin, mga pagkakamali ko'y hindi na nililihim. Hallelujah! Sino si David? Si King David. Siya yung pinaka-great na king ng Israel. At siya, isa pang term sa kanya, next sa heart ni Jesus. Diba? So, sinasabi dito, kaya ang kasalanan ko'y aking inaamin, hindi tinatago, hindi pinagtatakpan, inaamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inililihim, hindi na tinatago. Kasi gusto mong baguhin ka din ng Panginoon, sige, pahayag mo. Maghanap ka ng leader, ng tao na kaya kang i-assist. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Hallelujah. Magpasya tayo ipagtapat yun. Ano pa bang kailangan natin mangyari sa buhay natin para i-surrender natin yung puso natin sa Panginoon? Ano pang pagpapalo, ano pang disiplina ng Panginoon yung kailangan mong maranasan para i-surrender mo yung puso mo sa Panginoon, yung buhay mo? Hindi na tayo nag-level dito na bata pa to, matanda na to, leader na to, hindi pang kalahatan. Mapabata, matanda ka man, or leader ka man o hindi, lahat tayo dito kasama. Ano pa bang kailangan pagpapalo, pagdidisiplina ng Panginoon para i-surrender natin lahat sa Kanya? Hallelujah! Sabi pa sa 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kung kanina, nagsisinungaling tayo about sa katotohanan, kasi hindi natin inaaming makasalanan tayo. Ngayon, para na rin natin sinasabing sinungaling ang Diyos. Diba? Sabi dito, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ibig sabihin, hanggang hindi natin inaamin, hindi natin pinapahayag, mga bagay na to, wala sa atin yung salita. Maaaring, yung salita ng Diyos sa buhay mo ay gustong kumilos, pero napipigilan dahil ayaw mong isurrender kay Lord. Kumbaga yung banal na spirito sa'yo, yung paggabay ng Diyos sa'yo nandyan na. Pero ayaw mong pang isurrender kay Lord. Yung mga bagay. Hallelujah! Natandaan niyo ba lahat ng red kanina? Napansin niyo yung mga red? Kapag pinagsama-sama natin lahat ng red na yun, may isa pa pala. So sabi dito sa Efeso 5 verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayong nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Dati kayo'y nasa kadiliman, dati yun. Dating ikaw, dating pagkatao mo, dating mong buhay, dati yun ikaw. Ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, nakilala na natin si Jesus, namumuhay na tayo, nagtitiwala na tayo, sapagkat kayo'y nasa Panginoon, nasa Panginoon na tayo. Namumuhay na tayo ngayon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ibig sabihin, kailangan, dapat tayo namumuhay.
ayon sa katotohanan ng Panginoon. Hallelujah! Mahirap pero kaya natin sa tulong ng Banal na Espiritu. And, pagsama-samahin natin lahat ng may read sa 1 John 1 verse 5 to 10, sabi sa 5, ang Diyos ay liwanag at wala mang anong kadiliman sa Kanya. Sabi sa 6, nagsisinungaling tayo at hindi nangyuhay ayon sa katotohanan. Ibig sabihin, yun yung likas na tao. Diba? Sabi sa 7, ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis. And 8, wala sa atin ang katotohanan. Nililinis tayo ng Panginoon kasi wala sa atin ang katotohanan. And sabi sa 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Sa 5, ay pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay kaliwanagan. Na lahat ng ating buhay dapat ay may liwanag ng Diyos. Sa 6, sinasabi na tayo ay sinungaling at hindi na umuhay ayon sa katotohanan. Kasi bilang tao, makasalanan tayo. Yun yung dating tayo. And maaaring may part sa atin na hindi pa abot ang katotohanan ito. Pero, ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis. Kumbaga lahat tayo ngayon ay nililinis ng Panginoon. Kaya huwag kang magulat na bawat isa sa atin ay may mga bagay na kinakaharap nila o struggle sila kasi nililinis pa sila ng Diyos. Hallelujah! And sabi dito, wala sa atin ang katotohanan. And 9, ang pamukailangan natin, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Conclusion. Ang bilis lang, no? Diba? Ang bilis lang kapag talagang tuloy-tuloy tayo at nangungusap yung puso natin sa Panginoon. Sabi sa 5 and 6, ang Diyos ay liwanag. Diba? Mamuhay ayon sa katotohanan. Kung kanina, keyword lang yan, ito yung conclusion nun. Sabi sa 5 and 6, ang Diyos ay liwanag, kaya dapat mamuhay tayo ayon sa katotohanan. Huwag tayo magbulag-bulagan, huwag natin hayaan timigas yung puso natin. Diba? And ano pa? Ipahayag natin sa verse 7 at saka 9, di ba? Sa verse 7 at saka 9, ipahayag natin ang ating mga kasalanan at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus. Hallelujah! At panghuli, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Hallelujah! Kailangan natin mamuhay sa katotohanan dahil ang Diyos natin ang liwanag ng ating buhay. Mapapakita natin ang pagsunod natin kay Jesus kung yung ating buhay ay naliliwanagan at namumuhay tayo sa katotohanan. Pangalawa, kailangan natin ipahayag yung mga bagay na kabigatan sa atin. And lahat ng mga yan, sa pagtutulungan ng panalangin, pagtutulungan ng bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng banal ng dugo ni Jesus, nililinis na yan. Hallelujah! At panghuli, kung sinasabi natin okay na tayo, wala naman na tayo kailangan i-surrender kay Lord. Maayos naman tayo. Ginagawa naman natin yung part natin. Diba? Kung hindi natin tinitignan yung buhay natin na parang wala nang kailangang baguhin or ayusin, baka masyado na tayong komportable. Baka masyado ka ng proud din sa sarili mo sa kinakatayuan mo ngayon. Dinadayan natin ang ating sarili at wala na sa atin ang katotohanan. Hallelujah.
Ang hirap ngumiti, no? Ang hirap ngumiti, ang hirap lumulok ng laway kapag yung word ay masyadong matalino. Kasi walang ibang gusto ang Panginoon kundi i-surrender natin lahat sa Kanya. Just ang Diyos. Mapanibuguin ang Diyos. Ayaw niya na may ibang mga bagay kang pinaglalaanan na hindi siya yung naluluwalhati. Isang patotoo sa part na to ay nung time na may kausap ako sa isa sa kaibigan ko, nung high school siya lang yung nakita ko, nakabatch ko nung high school, simula first year high school hanggang fourth year, na naglingkod din sa Panginoon at gustong magpastor. Wala akong ibang nakita sa mga kabatch ko nung high school na gustong magpastor, siya lang. And sabi niya sa akin, Pastor, magpintuhan niyo tayo isa. And ang dami lang shinare sa akin. At that time, may isang bagay ako sa buhay ko na dinudulog ko sa Panginoon. Ang rotation ko everyday, pag pumasok si Pastora, ay pagising ko, magbabasa ng Bible, pagdating ng 8, magkasikaso na yan si Pastora, and ako maiwan sa mga bata. Ngayon pumapasok na si Noela, papaliguan siya, papakain siya, i-prepare siya, ihahatid siya sa school bago mag-8 kasi nagbubukas, nagsasarado yung gate nila, and susunduin siya ng 11. And si Judah, pagkawan ng hapon, asikasuhin ko siya. Tapos, hahatid ko dito sa school niya. Rotation yun everyday. Pero sabi ko, Lord, ang dami kong oras na dull moment. Alam niyo yung ibig sabihin ng dull moment? Wala akong ginagawa. From 8 to 11, binabantayan ko lang si Judah, pero parang inobserbahan ko lang siya. Paghugas-hugas lang ako. Sabi ko, Lord, parang hindi naman kita naluluwalhati sa mga free time ko. Pagdating sa hapon, mag-aantay ako sa school niya. Tapos, pag habang nag-aantay ako doon, minsan nagbabasa ako ng Bible, minsan si Luella, nagkukwentuhan kami. Sabi ko, parang sayang yung oras na to. Pag uwi ng bahay, asikasuhin namin yung mga bata, aantay namin sa pastora, susunduin namin siya. Pagdating ng 6 to 8, makikipaglaro-laro kami sa mga bata, yung mga anak namin nanonood ng TV or naglalaro sila dyan. Kung nakaupo ako doon, parang Lord, parang kulang. Ano ba yung dapat kong gawin? Parang ang daming oras na nasasayang sa akin, na wala naman akong ginagawa. Kayo ba, naisip niyo ba sa buhay niyo yan? Na parang, ang daming dull moment eh. And nung nakausap ko tong kaibigan ko na to, nabalak niya palang magpastor, pero ako nagpapastor na. Sa kanya ko natutunan tong bagay na to. Sabi niya sa akin, Pastor, may share ba ako sa'yo? Anong ginagawa mo kapag nakatayo ka lang dyan, inobserbahan mo yung mga anak mo? Alam mo ba na lahat ng mabubuti natin gawa ay dahil sa Espiritu Santo na nananahan sa atin? Hindi ka makakagawa ng mabuti kapag ka ikaw lang. Sabi ko, naniniwala ako. Sabi niya, Pastor, alam mo ba, yung leader ko, every 1 hour, pinapa-alarm niya yung phone namin. Every 1 hour. Pinapa-alarm niya yung phone namin. And, alam niyo anong gagawin namin, Pastor? Magti-thank you, Lord, lang kami. Magpapasalamat na kami sa Panginoon. Every 1 hour na nag-ring yung alarm clock namin sa phone namin kasi nakaset na. Ang gagawin lang namin, obserbahan yung sitwasyon that time. Halimbawa, kumakain ka that time, thank you Lord kasi kumakain ako. After 1 hour, nasa CR ka, thank you Lord kasi yung kinain ko kanina, lumalabas pa sa katawan ko. And then, after 1 hour, nanonood-nood ka, thank you Lord kasi okay yung pangangatawan ko. Alam mo ba, Pastor, ang laking nabago sa buhay ko dahil sa every 1 hour alarm na yan. Nung ginaya ko, unang araw ko, talagang sinat ko na every 1 hour. Ang hirap pala. Ang bilis pala ng oras. Parang every 1 hour, naghuhugas ako. Mamaya-maya. Sabi ko, Lord, hindi ko pa kaya. In-adjust ko ng every 2 hours. Alam niyo ba ngayon? Yung heart ko sobrang panatag sa Panginoon na nanuluwalhati ko siya. Hindi ko sinasabi sa inyo na gayahin mo rin. Ang laking epekto sa pananampalataya ko sa Panginoon. Doon ko naranasan, doon
yun yung isang affirmation sa akin ng Panginoon kung ano yung gagawin ko sa mga done moment. Alam nyo, karamihan sa atin ay yung buhay natin ay rotation na lang. Pagkagabi, doon natin maisip yung Panginoon, o minsan nakakatulog na lang tayo, o minsan nagbabasa tayo ng Bible. Pero kapag every 1 hour, kasi akin, sinumulan ko every 2 hours eh. Kumbaga pinakasagad yung every 1 hour. Sa akin, every 2 hours muna kasi doon ko kakayanin simulan. Pero alam niyo ba, nung ginawa ko siya, sinusunod ko siya hanggang ngayon, alam niyo ba nakaka-amaze? Nung unang 2 hours ko, nagpasalamat ako, Lord, salamat kasi gising kami ngayon pagdating ng 7. Pagdating ng 9, Lord, wala pa kami pambayad kay Juga. 1,425 per hour ni Juga. After 2 hours, Lord, salamat kasi may nagbigay ka ng pera. After 2 hours, nandun na kami sa school. Lord, salamat kasi nakapasok si Judah. After 2 hours, pauwi na kami ng bahay. Sabi ko, Lord, salamat kasi after 2 hours, pauwi na kami. Alam niyo ba yung birthday ni Lola? Sobrang pagod na pagod ako maghatid sundo, maghakot. Pero dahil sa alarm ko, nagka-drive ako, nakakainis kasi ikaw pa yung magbubuhat, ikaw pa yung maglalagay lahat, ikaw pa yung mapapagod, ikaw pa yung magka-drive. Pero alam niyo ba, nakasaya sa heart na habang nagda-drive ako, biglang mag-alarm yung clock ko. Sa halip na nagre-reklamo ako, masasabi ko, Lord, salamat kasi ngayon yung birthday ni Lola. May mga susunduin ako, may ihahatid ako. Maya, Lord, salamat kasi at the moment, naghahatid na ako. Lord, salamat kasi mag-start na yung birthday ni Lola. And Lord, salamat kasi tapos na yung birthday ni Lola. And Lord, salamat kasi nakauwi na ako ng bahay. So, doon ko naranasan yung every moment ng buhay natin, every hour na ginagawa ni Panginoon. Minsan, pagod na pagod ka, minsan hindi mo alam yung gagawin mo, pero every time na nagre-ring yung clock ko, papasabi na lang, ano ba yung pagpapasalamat ko? Yun yung umaga. Gumagawa kami ng mensahe ng pastora. Siya yung nag-intod. Pagka-ring ng phone ko, ay, thank you Lord kasi maaga na ulit. Ako yung speaker ngayon. Pero nag-i-encode pa kami. Pero habang nag-i-encode kami, tawag na tawag sa trabaho yung mga kasamahan ni Pastora. Busy na kami sa ginagawa, pero busy pa siya, hinanap siya sa trabaho. Tapos maya pag-alarm, mag-start na kami magluto ng spaghetti para ngayon, para merienda natin. Tapos maya naghahalo na kami ng sauce. Maya nakabihis na kami. Maya nakaalis na kami. Maya pag-ring kanina, alas 3 na mag-start na tayo ng service. Napaka-amazing. Sabi ko, Lord, salamat na ginamit mo tong tao na to para ma-discover ko yung paraan na to sa isa sa magpapalago ng pananampalataya ko. And ngayon, yung phone ko, hindi ko na siya nakikita as parang phone na kailangan kong mag-scroll, magpatay ng oras. Nakikita ko yung cellphone ko ngayon na, anong oras na ba? Nagpapasalamat na ba ako kay Lord? Magpipray ba ako? And hindi lang sa pagpipray, pwedeng magtulala ka lang. Kakaring lang ng clock ko. And ngayon, patapos na ako sa sermon. Makakatulong siya sa inyo. Ako na bilang manggagawa ng Panginoon, nakatulong sa akin. Alam ko, bawat isa sa atin ay fixated tayo sa phone natin. Mas maraming oras natin hawak, ginagawa. Pero, pwede tayong gumawa na ikakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kaliguran natin ng Panginoon sa buhay natin. Pinakwento ko pa lang yung sinabi, pero yung phone ko nag-dilim. Sa panahon na to, sa oras na to, pinagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung mensahe natin, ay hindi natin kailangan mag-sugarcoat. Hindi ko kayo kailangan sabihan ng wag yan, okay lang yan. Thank you Lord kasi from the bottom of my heart, kaya kong i-deliver yung word sa pinakatotoong word. Ngayon yung pagkakasulat sa Biblia. Maaaring iba sa inyo masaktan, yung iba sa inyo ma-offend, yung iba sa inyo walang pakialam, pero nagawa ko yung part ko na ibigay sa inyo yung word. Nasa sa inyo na
kung paano niyo tatanggapin yung word. Ginawa ko yung part ko bilang mensahe, maging mensahe ng salita ng Diyos. Kayo naman yung gumawa ng part kung paano. At hindi lang kayo pati ako. Habang nababasa ko yan, ina-apply ko rin sa sarili ko. Kasi alam ko na hindi lang kayo kailangan magbago. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Hindi porket ako yung pastor nyo, ako lang yung kailangan mag-lead sa inyo. Ako din ay isang tupa ng Panginoon. Kailangan ko rin ayusin yung sarili ko. Nawa, kung paano natin sinasurrender, kung paano natin iniisip lahat ng bagay na ito ay para sa Diyos, una natin isurrender yung ating mga puso at isipan. Natawagan ko yung ating music team. Nanayahan ko ang ating music team. At